Na po minsan merong isang lalaki na pumasok sa klinik ng isang dentista. At tinatanong po niya, itong doktor, Dok, magkano ba ang nagpapabunot ng ngipin? Sumagot po ang dentista, sabi niya, 1,000 pesos po. Sabi po nitong lalaki, wala na po bang mas mura doon? Kung alisin niyo po yung anesthesia, sabi po nitong doktor, pwede naman po, kaya lang, kakayanan ba? Masakit yun. Kung wala pong anesthesia, sabi po ng lalaki, nag-isip yung doktor, sabi niya, mga 750. Sumagot po itong lalaki, sabi niya, mahal pa rin po. Kung pong yung assistant nyo na lang, yung bumunot ng ngipin, pwede, sabi po ng dentista. Pero mas masakit yon dahil hindi pa sanay. Computing niyo po, sabi ng lalaki, walang anesthesia, yung assistant. Sabi po ng doktor, sige, 500 na lang. Mahal pa rin po, sabi po nitong lalaki. Kung yung mga estudyante niyo po na nag-aaral na maging dentista, sila po yung bumunot. Nag-isip po itong doktor, mga 250, sabi niya. Mahal pa rin po, Dok, sabi po nitong lalaki. Kung ganito na lang po, Dok, alisin niyo yung anesthesia, yung estudyante niyo, siya yung bumunot. Pagkatapos po, kumuha pa tayo ng ibang estudyante, panoorin po nila kung paano yung pagbubunot. Practicein niyo na lang po yung pong bubunutin natin ng ngipin. Nag-isip yung doktor, masakit na masakit yun Pero sige na nga, mga 100, sige, para lang sa kuryente. Tuwang-tuwa po itong lalaki. Sige po, Doc, sabi niya. Sa Miyerkules po, schedule niyo po yung asawa ko, sabi niya. My dear friends, you cannot heal someone that you hate. Amen? What are the key ingredients of healing? First is love. Second is care. Third is faith. Amen? In the gospel, we heard about the healing of many people who were sick. Paano ba gumaling ang mga taong ito? Well, unang-una po yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil narinig natin na hawakan lang nila yung kanyang damit, agad sila ay nanunumbalik ang kanilang kalusugan. Agad na gumagaling sila, bumubuti sila. Pero, tandaan niya po ito. Hindi makakalapit ang may sakit sa Panginoon kung walang naglapit sa kanila sa Kanya. Ang mga may sakit ay gumaling hindi lang dahil sa kanilang pananampalataya. Pero gumaling sila, bumuti sila, nakatayo ulit sila dahil may mga nagmahal sa kanila. Gumaling ang mga may sakit dahil may tumulong sa kanila. Kung walang tutulong sa may sakit, hindi ito gagaling. Amen? Sabi po ng ating antiphon, napakaganda, that Jesus cured every diseases. Lahat ng sakit kayang pagalingin ng ating Panginoon. Pero, balikan niyo po yun. Suriin niyo ng mabuti. Lahat ng sakit ay pwedeng pagalingin ng Panginoon. Pero hindi lahat ng may sakit. Jesus can cure every sickness, every illness, but not every sick people. Why is that? Bakit minsan hindi mapagaling ng Diyos ang taong may sakit? There are several reasons. May iba't ibang dahilan. Una, maaaring ang taong may sakit, ayaw pa rin niyang iwanan yung naging dahilan ng kanyang pagkakasakit. Paano gagaling sa sakit sa baga ang tao kung hindi pa rin niya maiwanan ang kanyang paninigarilyo? Di po ba? Paano bababa ang iyong presyon kung palagi kang kumakain ng mataba? Paano mawawala ang iyong diabetes kung bawat makakita ka ng cake, nilalantakan mo, kinakain mo? You cannot be healed if you cannot let go of the thing that caused your illness and sickness in the first place. Amen? But secondly, bakit merong taong hindi gumagaling? Maaaring nagdududa siya sa Diyos. Mahina ang kanyang paniniwala. Third, maaaring ang taong iyon ay nabubuhay sa pagkakasala. Tandaan po natin na may koneksyon ang ating espiritu at ang ating pangangatawan. Kung mabuti ang iyong espiritu, magiging mabuti din ang iyong nararamdaman. Amen? Pero pang-apat,
meron taong hindi gumagaling dahil walang nagmamahal sa Kanya. Mahalaga po ang may nagmamahal para lumakas at gumaling ang may sakit. Ika nga, don't say to somebody to fly if you keep on breaking their wings. Do not say to a soul to be happy if you are the reason of that soul's sadness and sorrow. Don't wish goodness and wellness for people, but we pray that we become instruments of the wellness and the goodness of that sick person. Minsan, pag ako po ay bumibisita, nag-a-anoint na mga may sakit, isa sa mga tinatanong ko po, ilang taon na kayo? At nabibigla po ako minsan, napakarami pong mga matatanda that they are 80 years old, 70 years, 90 years old, 100 years old. At sabi ko, wow, madalang na lang ang mga nakakaabot ng ganyang edad sa ating panahon. Hindi po ba? Dahil sa ating lifestyle, dahil sa ating mga kinakain. At sabi ko, minsan natatanong ko, ano po ba ang sikreto ng inyong mahabang buhay? Isa sa paulit-ulit nilang sagot, Father, panalangin, pananalig sa Diyos. Pero sa aking pagmamasid, may nakikita pa po akong isang dahilan bakit humahaba ang buhay ng mga matatanda. Ano po yun? Dahil makikita niyo po ang kanilang mga pamilya, mga kasama nila sa bahay, sa kanilang tahanan, napaka maasikaso nila sa kanila. They are very sweet, they are very caring, they are very loving, they are very tender to these old people. Yun po yung dahilan bakit humahaba ang buhay ng isang tao, dahil may nagmamahal sa kanila. Pero, tingnan niyo po, yung mga tao na sumusuko, nagpapakamatay, bakit ayaw na? Kasi nararamdaman na mag-isa sila. Wala sila nakikitang dahilan para magpatuloy sa kanilang buhay because they feel that nobody loves them. My dear friends, love makes our living worthwhile, meaningful, and joyful. Amen? Nakakahaba po ng buhay ang pagmamahal. So, if you want a healthy, happy, and holy life, ano po ang kailangan? 3 M po. Kailangan malinis na kapaligiran. Pangalawang M, ang manalig ka sa Diyos. At pangatlo, ang palagi kang magmahal at manatili ka sa mga taong magmamahal sa iyo. There is this truth. Totoo naman po. Kailangan natin tanggapin ito. That love will not give you unlimited health. Love will not give you everlasting life. Kahit na mahal mo ang isang tao, pag oras na niya, pagkukunin na siya ng Diyos, wala kang magagawa doon. Hindi po ang pagmamahal ang nakakapagbigay ng unlimited health, unlimited life sa isang tao. But the good news is, love will help a person to be healed and will help that person so that their health will be renewed once again. Let us remember that. Love will not prevent the death and the sickness of your loved one, and yet love will help that person that you love in times of their sickness and in their eventual death. We pray that we become embodiments of love, just like our Lord, who is the God of love, who became flesh and became one of us. Kung kayo po ay nalulungkot, kung kayo po ay nawawalan na ng gana, kung kayo po ay napanghihinaan ng loob, ito po yung gusto kong tandaan nyo. That while you are busy being sad, while you are busy doubting yourself, while you are busy being depressed and believing your negative thoughts, also remember this, that someone is silently admiring you. While you are busy listening to the negative criticism and comments of others, someone is silently admiring you.
Gitna ng iyong nararamdaman na lungkot, pagdududa, habang pinaniniwalaan mo yung mga pangit at masasakit na sinasabi nila tungkol sa iyo, tandaan mo din, meron pa ring taong naniniwala sa iyo. Meron pa ring taong nagmamahal sa iyo. At meron pa ring taong believe sa iyo. Amen? And that is the good news. No matter how many will hate us, what matters most is that there is this one person that still believes in us. What matters most is that there is this one person who loves us. What matters most is that there is this one person who admires us. Parang ito lang pong si Mateo. Ganyan din yung kanyang naranasan, naramdaman. Masama ang kanyang karanasan. Dahil sa mga naririnig niya, pangungot siya ng mga tao, pagda-down ng iba. Kasi nakisangga siya sa mga kalaban ng kanyang mga kababayan. Naniningil siya ng buwis. Ang tingin sa kanya, traidor. At dahil merong perang involved, tinitignan siya bilang isang masamang tao, corrupt, makasalanan. You could just imagine how Saint Matthew felt. He felt sad. He felt depressed. He felt unwanted. Kahit na marami siyang pera. Dahil kinamumuhihan siya, hindi siya masaya. And there was this doubt in him. Pinagdududahan din niya yung kanyang sarili. Dahil nga sa napakababang tingin ng napakaraming tao sa kanya. But thank God, here comes Jesus, who saw something in him. Thank God, here comes Jesus, who saw something good in him. Kaya nga tinawag siya eh. At dahil po doon, nagbago siya. Malaking epekto yung pag-appreciate sa isang tao. Malaking pagbabago pag ina-appreciate mo ang isang tao. Kasi may kasabihan, a person who is appreciated will do more than what is expected. Tandaan niyo po yan. Dahil sa nakita ng Panginoong mabuti kay San Mateo, tingnan niyo po kung anong nangyari. Naging siyang mabuting alagad, apostol, at ebanghelista. Sinulat niya ang kwento ni Jesus. At salamat sa kanyang sinulat, tayo ang nakikinabang ngayon. Lumalakas ang ating pananampalataya dahil dito. Do not underestimate the power of appreciation. Please, if you can, appreciate somebody. Marami pong dumarating dito sa parokya. Palagi nilang sinasabi sa akin, Father, ako yung number 1 fan mo. Father, ako yung top 1 subscriber mo. Father, ako yung number 1 subscriber mo. Pero meron po akong kumpisal, confession sa inyong lahat. Hindi po kayo yung top fan, top follower, top subscriber ko. Alam niyo po kung sino? Yung nanay ko. Kasi bago pa kayo naging subscriber ko, follower ko, fan ko, yung nanay ko, siya yung follower ko, siya yung fan ko. Ano man yung gawin ko, palagi nakabantay, nag-appreciate yung aking nanay. Kahit na po nagkamali ako, kahit na matigas ang ulo ko, hindi niya ako iniwan, hindi niya ako kinamuhian, hindi siya nagtanim ng sakit ng loob sa akin. At yun po talaga yung totoong fan, hindi po ba? Yun yung totoong follower, yung tanggap kahit na nagkamali, minamahal kahit na may pagkukulang. Nandyan, sumusuporta, hindi lang sa tagumpay, pero pati din po sa kabiguan. Subukan niyo po, iba po ang magagawa ng ating pagpapahalaga sa iba. Meron pong nag-o-open sa akin, sabi niya, Father, nakakalungkot kami nitong aking kapatid. Di naman po ako nagkukulang sa kanya. Tinutulungan ko po siya. Pero kahit na konting appreciation lang po, kahit na konting pasalamat, wala akong marinig sa kanya. Opo, no? Yung kayo-kayo na lang nga sa bahay, hindi nyo pa ma-appreciate yung bawat isa. Pero ito po yung mabuting balit. Kung hindi ka mapasalamatan, hindi ka pinapahalagaan, hindi ka ina-appreciate kahit na ng mga pinakamalapit sa iyo, huwag mong kalimutan, ang Diyos palagi pinagmamasdan ka. Ang Diyos palagi appreciated tayo. God always admires us. And why is that? Because God loves us.
Why does God love us despite of our weaknesses? It is because we are His children. Dahil tayo ay gawa ng Diyos. Dahil tayo ay anak ng Diyos. Napapansin ko po ito sa aking kapatid, sa kanyang mga maliliit na anak. Napapansin ko po ito sa aking mga magulang. Kung ano po yung kanilang trato, pagmamahal sa aking mga pamangkin. Pag pinagpe-perform, magkakanta po ng Bayang Magiliw. Pag pinagdadasal nila ng Angel of God, kahit na mali-mali, palagi ko pong naririnig sa kapatid ko. Palagi ko pong naririnig sa aking mga magulang. Wow, very good. Ang galing-galing naman. Ang pogi-pogi naman. Ang ganda-ganda naman. Pero kung pakaisipin mo, mali-mali naman yung kinanta. Mali-mali naman yung sinabi. Pero bakit nasabing ang galing? Ito ay hindi dahil dun sa ginawa. Ito ay dahil sa kung sino sila sa kanila. Sila ay minamahal. Kaya nga, sana po tayo, ang magtagumpay sa atin ang manguna, pagmamahal. If you have love in your heart, you'll always appreciate things. Appreciate people. Amen? Kung meron kang pagmamahal sa puso mo, hindi ka rin makakapaghusga at maninira ng iba. Kaya nga po, ito yung tandaan niyo. Kung kayo ay nalulungkot, huwag kang mag-alala. Dahil meron pa rin nag-iisa na nagmamahal sa atin, nagmamasid at bilib na bilib sa atin. Ito ay ang ating Diyos. Mahalin ang malapit sa iyo bago ang ibang tao. Love those who are close to you before you love other people. Minsan kasalanan din natin yan. Napakabuti natin, napakabait natin sa ibang tao. Pero mismong sa pamilya natin, mismo sa mga kamag-anak natin, hindi tayo mabuti, hindi tayo mabait. Meron po akong kaibigan, yan yung kinakalungkot niya sa kapatid niya. Itong kapatid niya, merong bukid. Pag sila po ay mag-aani na, unang-una binibigyan ng bigas yung mga ibang tao, yung mga kapitbahay. Silang kapatid niya, hindi man mabigyan. Nauubos sa pagbibigay sa iba. Pag humihingi na yung mismong mga kapatid, papagalitan pa at sasabihan, bumili na lang kayo. Bakit sa ibang tao napakabuti? Bakit buti pa sa mga kapitbahay, sa mga hindi kakilala, napakabait. Pero mismong laman niya, mismong kapatid niya, hindi ganon kabuti, hindi ganon kabait. Di ba meron din mga ibang ama dyan, pagdating sa mga barkada nila, all out, bibigay lahat, uubusin ang sweldo. Pero kumusta naman yung binibigay sa asawa? Kumusta naman yung binibigay sa mga anak? Pagdating sa mga kabarkada, galante. Pero pagdating mismo sa pamilya, kuripot. Amen? Marami din sa atin. Pag merong bisita, nilalabas yung mga stateside na dilata. Pag merong bisita, doon lang ginagamit yung mga magagandang plato, magagandang baso. Pero pag kayo-kayo na lang, yung mga plato na nangingitim na, naninilaw, yun lang yung ginagamit nyo. Di po ba? Dahil araw-araw naman kasama. Pwede na yung 555, pwede na yung payless. Pero pagdating sa bisita, pag hindi kakilala, kaya pa ng iba na umutang para lang mapakain ng masarap. Pero ang tanong, kahit minsan lang sa isang linggo, bakit hindi mo pakainin ng masarap yung pamilya mo? Bago ka maging mabait at mapagmahal sa iba, bakit hindi ka maging mabait at mapagmahal at magmalasakit doon sa mga pinakamalapit sa iyo? Dahil sabi ni San Pablo kay Timoteo, you are also denying your faith, and you are worse than an unbeliever when you do not take care of your immediate family, if you do not provide for your relative. Mas masahol ka pa sa isang hindi naniniwala sa Diyos at tinatalikuran mo ang pananampalataya mo kapag hindi mo kayang tulungan yung mga mismong pamilya mo, pag hindi mo kayang bigyan yung mga kamag-anak mo. Hindi masamang tumulong. Pero bago ka magbigay sa iba, magbigay ka naman dun sa mga malalapit sa iyo. Amen? Yan yung kasalanan ni Judas. Binibigyan na nga itong ating Panginoon ng regalo. Napakamahal na pabango galing dito kay Maria. Sabi pa niya, bakit hindi natin binenta, ibigay itong pabangong ito sa mga mahihirap? Binigay na nga, babawiin mo pa.
Nandyan na nga, malapit ng Panginoon. Pero iniisip yung ibang tao, baka makalimutan din natin, sino bang pinakamalapit sa atin kung hindi ang Diyos? God is closer to us more than we know. Hindi man natin pansin, hindi man natin batid, napakalapit ng Panginoon sa atin. But the question is, how do you show your love to God who is close to you? Ang Diyos na napakalapit sa iyo, hindi mo batid, hindi mo pansin, minamahal mo ba siya? Sa paanong paraan mo pinapakita ang iyong paggalang, ang iyong pag-ibig sa Diyos? Buti pa sa bisyo, napakarami nating oras. Buti pa sa trabaho, binibigay natin lahat. Pero sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, ang Diyos na nagbubuhay pa rin sa iyo hanggang ngayon, gaano karaming oras ang binigay mo sa Kanya? Binigay mo ba ang pinakamagandang pagpupuri at pasasalamat sa Diyos? O baka tira-tira lang ng oras mo? Napakarami sa atin. Yan ang kasalanan. Sinasabi, wala akong oras para magsimba. Busy ako, Father. Paano kaya pag ang Diyos siya na nagsalita, busy din ako, wala akong oras na maibibigay sa iyo? Mabubuhay ka pa kaya? Ano yung kalahating litro ng pabango? Ano yung halaga ng kalahating litro na ibibigay mo sa Panginoon na nagbigay ng buhay? Walang kwenta. Pero binigay ni Maria bilang papuri at pasasalamat. That was the best that she could offer. And ask yourself that question, what is the best that I can offer to the Lord? And as you offer your best to God, please do the same to your loved ones. What is the best that I can offer to those who are close to me? Hindi niyo po ba napansin, pag nagtatrabaho tayo, bigay todo. O pag merong bisita, meron kang kaharap, kadil, hindi mo kakilala, you put your best foot forward. Pag nag-aaral ka, siyempre dapat ibigay mo ang lahat, 100%. Pag sa labas ng tahanan, bigay todo tayong lahat. Amen? Bakit? Kasi kung hindi mo ibibigay ang lahat, nakakahiya. Kaya naman, pag uwi mo sa bahay, ilang porsyento na lang ng lakas ang natitira sa iyo. Buti pa sa trabaho, buti pa sa ibang tao, buti pa sa pag-aaral, bigay todo. Pero pag uwi mo, dyan sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kamag-anak mo, ano yung binibigay mo? Tira-tira na lang. Kaya nga pag uwi natin, ano yung mood, ano yung attitude natin? Napakabugnutin natin, napakainit ng ating ulo. Naiinis tayo, nagagalit tayo. Ano sasabihin natin? Pagod ako, pabayaan niyo ako, huwag niyo akong kakausapin. Di ba ba? Itong mga taong kasama mo sa bahay, forever mong kasama yan. Silang nagmamalasakit sa iyo. Pag nagkasakit ka, sino magdadala sa iyo sa hospital? Yung principal mo? Yung boss mo? Yung taong hindi mo kakilala? Sino magbabantay sa inyo sa hospital? Yung co-teacher nyo? Yung kaklase mo? Yung kainuman mo? Pag sa sarap, nandyan sila. Pero pag sa hirap, wala na. Amen? Pinasalamatan na ba natin yon sa ating mga pamilya? Na kahit na madalas, mainitin ang ating mga ulo sa kanila, pinagtitiisan tayo. Please, before you love others, love those who are close to you. Bago mo mahalin ang ibang tao, mahalin mo yung mga pinakamalapit sa iyo. At ang pinakamalapit sa atin ay ang Diyos. Kung paano nahihiya ka, kaya nga bigay todo ka sa trabaho mo, sa pag-aaral, sa pakikitungo ng mga taong hindi mo kakilala, sana naman mahiya ka din dun sa mga kasama mo sa bahay. Sana mahiya ka din sa mga kamag-anak mo, sa asawa mo, sa kapatid mo, sa mga anak mo. Kung paano binigay mo ang lahat, bigay mo din ang lahat sa kanila. O bago mo ibigay ang lahat sa iba, bigay mo muna sa pamilya mo. Amen? Kaya naman, magsimula ngayon, ugaliin natin na bago man tayo lumabas, umpisa pa lang ng araw, paramdam natin ang ating pagmamahal, ang ating kabutihan, malasakit, pasasalamat sa mga malapit sa atin, ang ating pamilya.